Magandang gabi sa inyong lahat mga ka-Real Talk. Welcome back sa ating podcast, ang inyong digital na tambayan kung saan ang bawat katahimikan ay binibigyan natin ng boses at ang bawat tanong ay sinusubukan nating hanapan ng sagot. Ako ang inyong host, si Ben, and tonight we are touching on something that hits home for many of us in this hyper-connected world. At ako naman si Kate. Ben, alam mo sa panahon ngayon na literal na nakadikit na ang mga kamay natin sa ating mga phone, ang offline status ay hindi lang basta technical na bagay. Minsan isa itong statement, minsan isa itong babala, at kadalasan isa itong malaking palaisipan na nagiging sanhi ng overthinking nating lahat. Ang topic natin ngayong gabi, ano ang gagawin kung bigla siyang nag-offline ng matagal? Ay, napakahirap niyan, Kate. Yung tipong kahapon lang ang tamis ng usapan nyo. Halos hindi kayo matapos-tapos sa pagsasend ng voice messages, memes at I miss you. Tapos biglang, boom! Gray icon na lang ang nakikita mo. One day became 2 days, then a week, until you find yourself counting the hours since he or she was last active now. Para bigyan tayo ng konkretong halimbawa, pakinggan natin ang sulat mula kay Waiting Wendy. Sabi niya sa kanyang email, "Hi Ben and Kate, I've been talking to this guy for about 4 months. Everything was perfect. Consistent siya, ma-effort, at ramdam ko na seryoso siya. Pero bigla na lang siyang nag-offline. Nung una, inisip ko, baka busy lang sa work o baka nasira ang phone. Pero 5 days na siyang hindi nagpaparamdam. Hindi naman ako blocked, pero hindi rin nadideliver ang messages ko. Wala ring posts sa social media. Ang daming tumatakbo sa isip ko. May nagawa ba akong mali? Na-aksidente ba siya? O baka naman ginughost na niya ako? Ano ba ang dapat kong gawin habang naghihintay sa wala? Ay, Wendy, ramdam ko ang stretching ng pasensya mo. Ang kawalan ng kasiguraduhan ay mas masakit pa minsan kaysa sa mismong breakup. Kate, bakit ba ito ginagawa ng mga tao? Bakit may mga bigla na lang naglalaho sa ere nang walang pasabi? Ben, may 3 pangunahing dahilan kung bakit ito nangyayari. Una, ang tinatawag nating the crisis factor. Maaring totoo na may emergency, isang family matter, health issue, o isang matinding problema sa trabaho na kumuha ng lahat ng atensyon niya. Sa ganitong sitwasyon, ang pakikipag-chat ay nagiging low priority. Pero kailangan mating tandaan, kahit gaano ka-busy, ang isang taong talagang may pakialam sa'yo ay makakahanap ng 30 segundo para sabihin, "Hey, may emergency lang, talk to you later." Pangalawa, Kate, ay ang the slow fade or ghosting. Minsan, ang pag-o-offline ay isang paraan ng pagtakas. Imbes na harapin ang usapang na hindi na ako interesado o hindi ko na kaya ito, pinipili nilang maglaho na lang nang walang pasabi. Mas madali kasing i-off ang data kaysa magpaliwanag ng nararamdaman. It's a lack of emotional maturity. At pangatlo, Ben, ito ang masakit. The benchmarking or options game. Baka nag-offline siya sa'yo pero online siya sa iba. Ginagawa niya itong paraan para i-free ang relasyon nyo habang tinitingnan niya kung mag-work ba siya sa ibang tao. Ikaw ang nasa bench, nag-aantay kung kailan ka ulit tatawagin para maglaro. So Wendy, anong dapat mong gawin? Step 1, the 24-hour rule. Kapag hindi siya nag-reply sa loob ng isang araw, huwag ka muna mag-panic. Give the benefit of the doubt. Pero kapag umabot na ng 48 to 72 hours nang walang kahit anong paramdam, kailangan mo nang gumalaw. Step 2, the check-in message. Send one and only one message. Sabihin mo, "Hey, I noticed you've been offline. Just checking in if you're okay. Let me know when you can." Huwag kang mag-flood the messages. Huwag kang tumawag ng paulit-ulit. One clear concern but firm message is enough. I agree, Ben. Kapag nag-send ka ng isang check-in message at wala pa ring sagot pagkatapos ng 20 araw, doon mo na dapat simulan ng step 3, the mental detachment. Wendy, ang katahimikan ay isa ring sagot. Kapag hindi siya sumasagot, sinasabi niya sa'yo na hindi ka priority sa buhay na ngayon. Huwag mong iubusin ang enerhiya mo sa pag-iisip ng mga scenarios. Kung naaksidente siya, malalaman mo rin sa mga common friends o sa family niya. Kung hindi niya ka kinausap para sabihing okay siya, ibig sabihin ayaw niyang malaman na okay siya. Di ba, Kate? Minsan kasi ginagawa nating investigador ang sarili natin. Tinitingnan natin ang following list niya. Tinitingnan natin kung nag-like ba siya sa ibang post. Stop it!
If you have to work that hard just to know if someone is alive and still interested in you, then that person is not for you. Ang tamang tao para sa'yo ay hindi kahahiyaang matulog na may mabigat na dibdib dahil lang sa isang last seen status. Tama. Wendy, kailangan mo ring iset ang iyong sariling expiry date. Sabihin mo sa sarili mo, kapag hindi pa siya nagparamdam hanggang Friday, ituturing ko na itong tapos na. Closure doesn't always come from words. Sometimes it comes from the absence of them. Huwag mong gawing bilangan ng phone mo. Lumabas ka, makipagkita sa friends, mag-focus sa work, reclaim your life from the hands of someone who is currently choosing silence over you. At isa pa, Wendy, huwag mo sisihin ang sarili mo. Madalas kasi naisip natin, ano bang huling sinabi ko? Nagalit ba siya? No. Most of the time, it has nothing to do with you and everything to do with their internal mess. Ang pag-offline ng walang pasabi ay isang refleksyon ng kanyang character, hindi ng inyong math. You deserve someone who values communication as much as you do. Kapag bigla siyang bumalik at madalas bumabalik sila na parang walang nangyari, huwag kang magpanggap na okay lang. Tanungin mo siya, bakit ka nawala? Ano ang nangyari? If the excuse is flimsy like nakatulog lang for 5 days o nawalan ng load, then you know he's lying. Don't let them back into your heart easily if they can leave it so abruptly. Mabigat yan pero napaka-importanting lesson nito. To Wendy and to everyone waiting for a reply, your worth is not measured by the speed of their typing. You are a person, not a notification that can be ignored at will. Truly, life is too short to be spent staring at a gray icon. If they wanted to talk to you, they would. If they don't, then it's time for you to talk to someone who will. Yourself. Listen to your own needs for a change. Napakagod na closing thoughts, Kate. Sa lahat na naming listeners, naranasan niyo na ba ang silent treatment na ito? Paano niyo hinarap ang inyong overthinking? Share your stories with us. Email us at realtalkwithbenandkate@gmail.com. Tell us how you survived the offline phase. Follow us on Spotify, YouTube, and Apple Podcasts. At sa aming next episode, tatalakayin natin ang isa pang digital dilemma na madalas pag-ugatan ng selos at insecurity. Naku, ano yan, Ben? Next topic, ano ang gagawin kung ayaw niyong mag-post ng couple photo niyo? Pag-uusapan natin ang soft launch, ang privacy versus secrecy, at kung dapat ka bang magtampo kung wala siya sa iyong Instagram feed. Naku, usapang Facebook official at hard launch na naman yan. Huwag niyong yung papapalampasin. This has been Real Talk with Ben and Kate. Stay real, stay wise, and never let someone's silence define your happiness. Good night, everyone.